Isang mapagpalang araw sa iyo, Boss Dart, at sa lahat ng mga listeners mo dito sa iyong channel. Ako po si Angeline, 24 na taong gulang, isang high school teacher sa isang pampublikong paaralan sa Zamboanga City. Nais ko lang magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan nung gumamit ako ng TikTok app. Alam naman natin na sobrang nakakapagod talaga ang trabaho ng isang guro, kaya one afternoon I decided to go sa Paseo del Mar. Hilig ko talaga ang pumunta sa lugar na ito kasi dito kami ng mga co-teachers ko nagbabanding every after duty namin sa work. It's a very nice place kasi to unwind, and isa to sa pinagmamalaking tourist spot ng Zamboanga City. So heto na nga, this one afternoon, mag-isa lang akong pumunta sa place na ito. Then because I got bored of just walking around, I decided na mag-TikTok na lang. Hindi ako nahihiya sa mga tao sa paligid. It's because dancing is my talent and passion. Sinayaw ko yung mga trending na dance sa TikTok. Pagkatapos nun ay nagpahinga na ako. Umupo ako sa hagdanan ng stage. Sa mga di nakakaalam, ang Paseo del Mar kasi ay may stage right in the middle of the park. Ginagamit ang stage na to for special events of Zamboanga City. Pero wag ka, pwede din itong gawing tambayan, especially na mga nagde-date dyan. Alams na. Anyways, back to the story. So while I'm resting, I decided na panoorin yung mga nasayaw ko sa TikTok kanina. I had fun of watching it, of course. Pero may isang video ang nakatawag ng pansin sa akin. Nakapwesto kasi ako noon sa harapan mismo ng stage. At the first scene of the video clip, makikita mo na nothing was fancy. Until nakita ko na parang may dalawang taong nakaputi na nakatayo sa likuran ko. Noong una, akala ko ay mga tao lang din sila na tumatambay lang sa taas ng stage. Pero nung na-zoom ko na yung naturang video, napansin ko na mahaba yung mga damit nila na animoy parang typical na damit ng mga white lady na napapanood sa mga horror na palabas sa TV. Pero di pa nagtatapos dyan. Nang tinitigan ko ang imahe nila ng mabuti, ay biglang nanigas ang buo kong katawan. Nanlamig ako ng sobra at nanginig sa labis na kilabot at takot na nadarama dahil kitang-kita ko na sila ay pawang walang mga ulo. Nakakatakot din yung kanilang mga braso na pawang nakaangat sa kaliwat kanan na para bang naka-arm sideways sila. Sa loob ng ilang segundo ng sayaw ko ay hindi sila gumagalaw. Nanatili lang sila sa ganoong posisyon. Lahat ng followers ko ay nakita din yung mga nakakatakot na nilalang sa video kong iyon. Maging sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nakaramdam din sila ng labis na takot. May ibang tao naman na nagsasabi na baka edited lang yun. Pero hindi ko na sila pinansin pa dahil sobra akong natulala na para bang hindi na ako makagalaw sa sobrang takot na naramdaman ko sa mga oras na iyon. Agad kong nilisan ang stage at kumaripas ng takbo palayo. Naisip ko kasi na baka andun lang sa stage na yon yung mga nakakatakot na nilalang. Naging trending yung video ko sa mga nagdaang araw. Nang dahil doon ay dumami talaga yung mga followers ko. Nag-request pa nga sila na sumayaw ako at bumalik ulit doon sa harapan ng stage. Pero syempre,
hindi ko na sila pinagbigyan pa dahil labis akong natroma sa naging karanasan ko sa lugar na iyon.